Kinahanglan nga dili ka pwedeng mapildi. Una ka sa kalibutan. So dapat ang kalibutan imong pildihon. Hello? Ano mo dapat atong pildihon? Ang kalibutan. So, pag sinabing dominion true possession, dili may tabo nga nagmanaugon ka nga walay oposisyon. Bisan asa ka, doon na kitawag oposisyon. Agree mo niya na? Sa imong mga amigo, barkada nimo, naagin na yung mga oposisyon. Naagin nili mo agree nimo, napoy mo agree, napoy mo disagree nimo. So, mo na nga, ang oposisyon na siya. Dili na siya mawala. Kapantay mo nga, isa kung saan mo buhat nga, kanabang maayo kinatanan, pero nga naman nga naman kay mga oposisyon. Kaya kung tananin mo sa Bible, so dili na siya mawala. So, mo na itong isgutan kaning dominion through opposition. Okay, so andam na ba ta? Okay, dito sa Ephesians chapter 1 verse 22 start. 22 start na siya? To 23. God has put all things under the authority of Christ. So, yun niya. Everything, masay ko ta? Put all things under the authority of Christ. So, ang tanang butang under sa authority of Christ. Kung sa na siya, under na sa kalibutan, even ang kaaway under sa authority sa Diyos. So, ang tanan under. Okay. Under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. So, ang tanan, ibubat ni Christ for the benefit sa church. So, unsa pa ni for the benefits of the church? Ikaw ni. Gibuhat ni Christ ang tanan para ang matag usa mahimong overcomer, mahimong itawag dominion. Kaya ang word nga dominion, kana siya nagpasabot nga ang tao, kana bang, dili siya, para bang mula hutay siya. Even nga busy ka sa trabaho. Oh, isa may nagtrabaho tayo nga busy diri. Busy ka sa trabaho, but still, makaya gyapon nimo pag-serve sa Ginoo. Kana bang dili ka ma-divert ang imong huna-huna. Nga nagyapon nagpabilin ka sa Ginoo. So, ang tawag na dominion. Kinahanglan ka mo trabaho para ma-survive, para mabuhi. Pero walang pasabot na ang trabaho, makontrolon ka sa trabaho. Ang dominion, ikaw may nag-control sa trabaho. Kanabang dili ka madala. Dili ka ba bira sa kalibutan. Okay. And the church is body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. So, pasabot diha nga, complete. Ibuhat ni Christ as a body, karabang complete ang iyang gibuhat. Nga naman, kabalo ba mo nga ang Diyos na higugma sa imo ha? Jesus Christ, Lord of the Church. That's why iyang gibuhat ang tanan. Sa alak ito sa puro na mga sangkap pa nga, gibuhat ang tanan diya para dili na liso sa imo, sayo na sa imo ha? Sampol mo pray ka. Sampol mga lagad ka sa Ginoo. Everything mahimong sayon sa imo ha? Ina ang tulo ka tao. Sayo na ba mga lagad sa Ginoo? Sayo na ba mga lagad sa Ginoo? Ano? Inang tulo ka tao diya sa loyo. Ina, sayo na ba mga lagad sa Ginoo? Oh, ako na kinahal. Sa loyo ni John Ray, Wining Kwan. Sayo na ba mga lagad sa Ginoo? Okay. Sayo na? Sayo ni Son? Ha? Sayo na? Ayaw lisura. Karang yung maglisod-lisuron.
Sayon ra gipangayo sa Ginoo. Wala ka lisod na. Ang lisod gibuhat na sa Ginoo. Hello? Ang lisod gibuhat na sa Ginoo. Para sayo na si Muha. Namutana ko si Muha. Nabay ning latos ni mo? Kinakalakad ka sa Ginoo. Nawala. Oh, nabay ning bato ni mo kaya nangalakad ka sa Ginoo. Oh, wala. So dili lisod. Ang lisod gibuhat na sa Ginoo. That's why ang part ni mo sayo na siya. That's why ayaw lisod-lisod na. Himo ang sayon ang pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw himo ang complicated. Tagata mo example. Nganong complicated, nganong lisod ang pagpangalagad sa iba, nganong mag-struggle. Example, example, Apostle. For example, naman kay cellphone, uso man cellphone, di ba? Cellphone. O niya, nganong man nga, mo ato man yung ka-cellphone o niya, musaya ka dito. Hindi musaya man yung ka niya, pinasiksi pag yun. Oh. So, lisod sa yun. That's why ang pagpangalagad mo sa Ginoo imong lisod. Imbis sa yun ra imong gilisod-lisod. Pabitan ko sa hay, murag, may gana pagpangalagad sa Ginoo. Usabi ka murag, may gana, ay murag man, kabakslide doon naman, ay. Nga naman, imong gilisod. Kahit kung imong likayan, mahimong sayon. Ang angay likayan, kikinahanglan mo likayan. Ang uban kay Miss Angay likayan, paduol man noon. Pag paduol man noon, isamot magkalisod. Amen. Sa trato, kapalakpakan ng Ginoo. Example, may ka nga, Lord, nahigong madyo ko ni mo Ginoo. Bisa ko sa may tamo, Lord. Pero dapat imong panindigan ang imong word. Sa trato, ini pa dapat akong panindigan. Okay, darita. O sa walang dominion, refers to all authorities belong to you or under sa pagmando ni mo. O sa ring dominion, under sa pagmando ni mo. Pangutan na, ang imong trabaho, o sa mana, dapat under sa pagmando ni mo. Bago ka palang misulod, nakabaw na ka sa imong kagalingon. Amen. O sa pailain, o sa pa, sa pulong negosyo, dapat nakabalo ka sa imong sudlan. O sa pailain, relasyon. Kung musulod ka sa relasyon, nakabalo ka sa imong kaugalingon kung unsa po'y naadiha. Dili pwede nga, kita-kita na, so, aware ka, once musulod ka, there is the tendency nga ang imong spiritual pwede gin mapiktuhan kung dili ka ka-manage. Yan ang katapat para pa nimong mensahe? Para pa nimong mensahe. Once nga musulod ka, always remember, there is always negative side and always there is a positive side. Or in other words, dunay dark side and then, or dunay spiritual side and then dunay evil side. Mga tanong ko sa imo wala ba evil side sa imong kalingon sa panahon nga na mga temptation niya nagpalibot sa imo That's why may una nga prevention is better than cure. Nga nagkikinahanglan man mo i-prevent mo. For example, karon pa lang matulog ka alauna, alas 12 sa imong kinabuhi. Do you think in the future nga dili ka masakit? Masakit ka di? Masakit ka. Ang imong physical, imo nang i-abuse. Okay raw tag alas 12, nauna kung nag-ampo ka, nag-pray ka sa Ginoo. Pero kung nag-cellphone ka, nag-chat-chat ka diha, wala kay protection. Amen. Ang nature is on, even sa Bible, nga doon ay protection. But when you decide to distract or disrupt sa sequence or sa nature, sa Diyos, it will affect sa iyong physical. Amen. Mao na nga, ang dominion, dili ka makarule. Kaya dapat supposed to be, ikaw dapat ang mag-rule ka na bang, dili ka madiktahan sa imong kaugalingon. Kaya usahay,
ang imong flesh bantayan unsa idiktar niya maopoy buhaton nimo. So unsa ang dominion? Under sa pagmando nimo. Trabaho dapat dili ka makontrol. Eskwela, so dapat dili ka makontrol. Oras, dapat dili ka makontrol sa oras. Kaya naman, ang tawa ka na under sa pagmando lagi nimo. Kung under sa pagmando nimo, musunod siya. Parehar ko na magtiayon. Kung doon ay under ni Ana, kinsa masunod? Kisa itong hawod, siya masunod. Amen. Kisa may mga hawod niya. Sumaw na nga musunod. So that's why, ang dominion under sa pagmando nimo. Ang kaaway, under siya sa pagmando nimo. Nga naman, kibuhat na rin ni Jesus Christ ang lisod. Ang imong party na lisod, iksuan. Ato palakpakan ng Ginoo. Okay, dito. Matthew 23, 27, 29. Pakibasa. Alaot ka mong magtutudlo sa kasukuan o mga parisiyo, kaya ang inyong pagtuo sa Diyos, nagpakaroling nun lang. Okay. Sigun niya, ang mga pagtuo sa mga parisiyo, alaot ka mo, kaya naman, ang inyong itudlo, saman, dili kasukuan sa Diyos na ilahan na. Naisama ka mo sa mga lubnganan nga gipintalan o puti o matahong tanawon sa gawas. Apan ang sulod, labihang kabaho o pulos ng bukog sa patay. Now, kapala mo sa statement, kinsa na istoryari? Kinsa? Si Jesus. Now, imagine, kung iunahan ang statement ni Jesus Christ, the way siya ng istorya sa tao, kasi mong tanaw. Tanawa si Jesus, ha? Dominion. Even the Word of God, supreme. Even the Word of si Jesus Christ, dili siya maulaw, muprangka, mo istorya sa kamatuuran. Mas muna ako, tawa. Alaot ka mo mga magtutudlo sa kasubuan o mga parisiyo, ay yung pagtuo sa Diyos, nagpakaroing nun lang mo. Giprank ka ni Jesus Christ ni. Nagpakaroing nun lang mo. Mangutan ako sa imo, ha? Inguna na ba kakabol nga may istorya sa Word of God? Inguna na ba kaka-strong nga mo speak sa Word of God nga dili ka makompromise? Kasagaran sa mga born again, matamimi. Mahadlok, apriya ng papa sa pulong sa Diyos. That's why, mingon Jesus Christ, nagpaka-rainon ka mo. Kani mga tawanan, nagtudlo, kani nagdala po, nagtudlo ba? Ning gamit sa pulong sa Diyos, pero ipadlong ni Jesus Christ, sing ano ma'am, ang ilang pagtudlo sa gawasra, wala sa sunod. Tanawa. Naisama ka mo sa mga lubnganan ng gipintalan o puti o matahong tanawon sa gawas. Apan ang sulabiyang kabaho. Tanawa rin yung katapan. Kung imo na siyang make-upan, mausog dili. Mausog dili. Mausog na. Mang lipstick ka, mang kilay. Yan, lipstick, baga kayo, pulang yun. Na, napay kilay nga, kilay, wala pa'y pilok nga taas na kayo, na din extension. Bisa ka trabaho, nag-block ko, taas ang pilok. Ang pilok mula ka, magpunahan ng pilok. Mahan ng pilok ko. Sa kataas ang pilok. Extension. So makita ni mo nga, kung saan ma-change. Nga naman, mag-make-up man ka. Ha? Klaro. Aron magwapa, di ba? Aron magwapa. Para paglabay ni Uy, matanong pala ito siya sa pakitaran. Naila sa make-up. Hello? Pero mas may po ma-make-upon.
Okay? So tanawa ha, ano man mang make up ang tao. Ang purpose, ang gawas niya, attractive ang iyang gawas. Amen. Hindi mo katapan, attractive lagi karon. Hello? Ina-attractive lagi karon. Hello? Hello? Nagpakaroon ingnon lang mo ng lipstick mo, ng pagwapa mo, pero yung sunod paho kayo. Na? Ingon Jesus Christ, apa na sa labiyang kakabaho, pulos lang, bukog sa patay. Nasaktan ninyo na siya? Dili paho nga, bahong ilok ha? Dili ka bahong lawas ha? Di pasabot na ha? Ang ipasabot nga baho. Pasabot niya nga baho na bang ang sulod wala mabago ba? Nautan ang sulod niya. Mga naging pasabot ni Jesus Christ. Hello? Asa may importante diya, ang imong gawas, ang imong sulod. Pwede kang nag-make up, naka-smile, linod kayo, pero ang imong sulod, mangutana ko sa inyo ha. Okay, mangutana ko sa inyo ha. Kinsa'y willing magpa-minister of deliverance. Kanang make up. Kanang make up, siya na-make up ano eh. Ay, siya, Jeanette, ka na-make up. Ha? Na-make up na minister. Okay. Ato ministeran siya, Jeanette. Sina kayo nagpasting ko? Akong ipatong ako kamot sa imong ulo. Kung akong i-discern, kung sa imong kasing-kasing. Ay, nangulo na siya dito. Okay. Gusto na ka pasabot na ang Pariseo, ang gawas na ang ilang ipakadakaan. Pero ang sulod, wala. Don't be deceived. Kung unsa ang iyang gawas, in reality, ato as ilang balay kung kinsa na siya. Di ba mong gawas ang tinuod kung kinsa siya. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Pag sinabing dominion, even sa Word of God, strong ka. Sa imong kitrapahuan, strong ka niya nga makita ang kahayag sa Ginoo. Dili pwede nga dili makita ang kahayag niya. Dili pwede nga magpakaroon nun ka niya nga nagsimpa kag dumi nga lakad ka sa Ginoo. Pero pagdating dito, wala ka na imong panalangin. Kaya mo ko dapat kita may imong panalangin. So si Glenn, no, na-press sa San Miguel pa ni si Glenn. Hello? Kani si Glenn, si Glenn yung sa ikaduhan ako ng simba. Di ka pa ni San Miguel, ha? 2 hours biyaya ni. Amen. Amen niyo, bisag kung sa kalayo, kung desire kini mo nga musimba, huwag ibabag. Sige na ko, kung desire kini mo nga musimba, mo serve sa Ginoo, ang distansya, dili kina siya babag isuon. Tanawa ang early church, ang mga tao kanya to, manggila ka bisag lagyo, pero nagkalayo sa pangalagad sa Ginoo. Amen. Si Papa John Ray? Sa Ubay. Okay. Verse 28. Pakibasa. Nagsama din kamo ng anak kay kung tanawon kamo sa mga tao. Kung gusto man ang inyong gibuhat. Kapag natinod pulos pagkakaroning lang o kadautan ang sunod sa inyong kasingkas. Okay. Naisama kayo kamo ni anak kung tanawon kamo sa mga tao murag husto man ang inyong gibot, apan ang tinuod pulos, why pulos? Unsa man ni siya? Kanibang ang gawas lang. Ang gawas. Muna usahay, gipakanakan, gipanindot ang physical panggawas. Mamitan ang mga born again nga bawal magpakita gyud og mga suotan ng mga kanabang halos makita ng mga kalimutan ba? Halos makita ng bulkan mayon. Muna-muna yung pusing. Para makita yun. Nananag yun, no? O sa mga makita. Nananag yun. Yan ako eh. Kanang sanahan, hawak. Pinapagkot yun, pugong-pugong yun yan. Mo na ipasabot niya na.
Amen. Hello. O na nga bantayanan. Kaya kung di nga ang inyong ipulos, why pulos? Kaya ang inyong ipanganakan sa gawas lamang. Mawito na mga, labi na mga babae. Mga babae, no? Kung hindi ka kabantay, ang kalibutan uso ba ng mga pinasexy. O namin ako nakita sa Facebook, ay, praise the Lord. Pagkahamis kayo. Di ba kanikilatan eh? Ano? Ano man? Kaya ang imong i-model ang sagawas. Kung dili ka kapantay ang sagawas, mo influence na siya. Amen. Nakuha na to. Pero sa mga laki, okay sa mga laki. Bisa pakita yung mga braso niya, may problema. Amen. Kasi pag si Makmak mukha na eh, kita ang abs. Pero, kinanglan, mabinatayan ang mata ko sa. Amen. Amen, Mak? Okay. Right na. Areas of dominion. Okay? Na mga areas sa dominion, nga itong bantayan, kaya basin asang area ka nga failure ka. Asang area nga hina ka, dapat imong malagpasan na siya. The first areas of dominion, spiritual level, means level moving higher. Karabang ang imong spiritual, nga nagkadugay, nagka-high. Hello, tanong mo rin, no? Ang imong spiritual, ang level niya nagka-higher. Nagkataas ang imong spiritual. Ang tawagan na spiritual dominion. Nga naman, dati kang, sample, ang imong prayer time ni mo, ikunaan niya, karon, may level up siya. So nga naman, spiritual level, moving higher, Luke 9:1. Pakibasa. And he called the 12 together and gave them power and authority over the demons and to heal Okay. diseases. And he called the 12 together, give them power and authority. Kita kakahong. Para sa kahong. Cast out demons to heal diseases. Pagkas out sa demonyo, pag-ayos sa mga masakit doon. So, dili ka mabutan ng level kung magpabiling ka. Once nga dominion spiritual, dili ka makontrol sa kaaway. Dili ka basta-basta kanang matake sa kaaway. Ano naman, ano yung level spiritual? Nagkapataas ang imong spiritual level nito. Amen. Kumusta ba na itong spiritual? Kumusta nga itong spiritual? Pumunta na yung madapat, kumusta nga itong spiritual karon? Kumusta man? Ha? Nagkalayo ba na? Nagkalayo. Oh, nagkalayo ba na siya? So, money. Nga spiritual level, moving higher. Hindi nakadugay, nakahinay. Dapat nakadugay, nakataas. Amen. Oh, nasakta na to. Ang atong spiritual, dapat magka-high. Amen. Okay, pangalawa. Pakibasa. Your vocal on God's word. Your vocal on God's word. Okay? Your vocal on God's word. Dapat vocal ka pagdating sa God's word. Mangutana ko sa inyo, kinsay vocal pagdating sa pulong sa Ginoo dali. Hello? Kasi mga vocal dali. Pagdating sa pulong sa Ginoo. Si Jesus Christ, malo mo? Nga vocal siya sa Word of God. Okay? So, yun na, the evil triumph when the righteous is silent. Ang mga dautan magmalampuson kung ang mga matarong magpakahilom sa pulong sa Diyos. That's why, dili ka pwede ka makilom. Dapat banha ka sa pulong sa Ginoo. Kaya once nga naghilom ang mga tao, mga born again, naghilom ang mga nangalagad sa Ginoo, then ang demonyo mo garay soon. That's why, the evil triumph when the righteous is silent. Kung walay buhaton ang mga matarong, ang kaaway
mulabaw. Mawita na sa Bible nga ang mga anak sa Kristo nag-i-rule. Di pwede ka mapakahilom ka. Dapat mo-participate ka. Okay, hingon niya. Maayo na ka sa pinuang nga istorya. Gamitan na para sa Ginoo. So, hingon si Mr. Bean. Nga, maayo na pinuang nga istorya kusog kayo. Gamitan na para sa Ginoo. Hello? So, kung si Mr. Bean, ikaw ba? Panara ka pa sa rin pang Ginoo. Ibog tingong agpot sa pikas kusin sa silingan. Pero pang Ginoo, basta murag lubutin na kanuong. So, your word, dominion, pagdating sa Word of God. Dili ka pwedeng magpakahilom nga wala kay buhaton. Amen. For example, sa imong pamilya, sa imong gitrabahuan, ayaw ko nang magpakahilom ka niya. Hello? Sa may trabaho dire. Ayaw ko nang magpakahilom ka niya. Kung sa palayan, sa mga meeting, kung sa mga meeting di abansi niya, sa mga grupo-grupo niya, ayaw ko nang magpakahilom ka niya. Kinahanglan, vocal ka pagdating sa Word of God. Like Jesus Christ, nga siya, may istorya siya, nga walay duha-duha. Hello? Nasakta na to? Nga naman ang maging vocal man ka. Kaya nga naman ang kaaway lagi mo take advantage kung wala kay buhaton. Amen. Mo na nga sa Friday, sa gabi, ulit buhaton din. 6:30. May mga presentation, na healing, na panihap, na kaon. So nga naman, muna mo invite ang mga pag-o. Kung dili ka vocal, dili ka maka-invite. Sample, simple lang invite. Isa mag-share na, pero kung dili ka vocal, dili gina siya, ma-invite mo, dili gina siya, karabang, maminaw sa pulo si Norman, kung dili ka vocal. Kaya ang vocalization, kung tanaw mo sa spiritual, doon na sa impact. So, ang tawag na, spiritual dominion. Ay, ang dominion, wala pasabot ng wala yung posisyon. For example, the Word of God. Vocal ka. Ay, ako inawalay mo supo niya. Walay magyaga-yaga. Nawala. Nay mo yaga-yaga niya. That's normal. Ay, ano man, dominion, there is always opposition. Na ay opposition isuon. Mauna nga ang opposition, di na siya mawala. But the good thing is, ikinala maging vocal ka pagdating sa Word of God. Sample, relationship. Ikinala ka maging vocal. Kung hindi ka mga lagad sa Ginoo, magbulag ta. Kung hindi ka mga lagad sa Ginoo, magbulag ta. Ano man ang nasawa mo na? That's vocal. Pagdating sa spiritual, vocal ba? Vocal ka nga? Dili ka basta-basta. Nga nagpakahilom lang ka. Tanawa. That's why, ang dautan na himong successful kay ang mga matarong na himong tatamimi iksoon. Ang uban, mahingon ba nga, sige lang, kaya mabag-or lagi ni, maluwas lagi ni. Basta, kung sa kong kaslon niya niya, maluwas sige ni, kaya kasal naman ni. Ay, pagsa mo sa kasalawan, ikaw nang imaluwas. Hindi na siya maluwas. Ikaw na maluwas. Luwas ang kanya. Amen. So that's why, importante kayo nga, kanibang mahimo kang vocal on God's Word. Dili pwede nga, dili ka vocal sa God's Word. Even sa imong trabaho, ikson, kailangan vocal ka. Amen. Sakto na to. Even sa imong mga amigo nimo, sa imong silingan, kailangan vocal ka pagdating sa Word of God. Dili ka pwedeng maulaw, dili ka pwedeng nga matamimi ka, no. Labi na magtapok sa imong amigo. Kasagaran, nagili ang mga yaga-yaga, mga binuang. Amen. Okay, Acts 26 verse 18, pakibasa. To open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the dominion of Satan to God. Okay, diyan lang sa. To open their eyes so that they may turn from darkness to light. From the dominion of Satan to God.
Okay, tanawan niya. Dominion. So, open their eyes so that we turn from darkness to light. Kung sa man siya, ang kangit-ngit nga, ang darkness may mo madala sa kahaya. I mean, parang malis-tok siguro. At ikaw sa magputang tao ka ng children's room para mga bata at tutuluan. Pag natin area. Okay. Tawag niya. So open so that they may turn from darkness to light. Darkness to light. Nangutan ako sa imo. Pag sinabing dominion, ang darkness, ang iyang mata, nangit-ngit ba? O sa nakabriana, ang light. Suway lakaw, walay flashlight. Suway lakaw nga nang dalag nga walay flashlight, ngit-ngit kayo. Wala di hayag sa gamay. Ngit-ngit siya kayo. Maglisod ka makapandol-pandol, makadagma ka naman. Walay light. That's why, even to open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the dominion of Satan to God. Nga dominion, ang pagmando sa kaaway, karon ang pagmando na sa Diyos. Mauna na siya. Nangutan ako si mo. Now, walang kabong pang pagmando sa kaaway o pagmando sa Diyos. Walay opsyon. Either nagmando sa mo ang Diyos o nagmando sa mo ang kaaway. Hello, ito palakpakan ang Ginoo. So, saan mo pakila nga ang pagmando sa kaaway o ang pagmando sa Diyos? Pag ang imong ginabuhat, kung ka na siya wala na sa na-align sa kahayag sa Diyos, di na dominion sa pagmando sa Diyos. Pagmando na sa kaaway. Kaya ang kaaway na kitawag oposisyon na gay. Pariya nag-blessing. Di pwede may tabang blessing. Walay oposisyon. Always nga naagin na siya. Kaya naman, maunay trabaho sa mga oposisyon. So, from the dominion of Satan to God, and then may receive forgiveness of sins and inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So, unsaon pagdawat sa kapasayloan, kung ikaw mismo, wala ka may sulti. Hello? Pag dominion ka, vocal ka, mo istorya, mo sulti sa Word of God. Ano man? Kaya kung dili ka vocal, ang forgiveness dili madawat niya. That forgiveness, dili niya madawat. Hangtod nga, dili ka mo open up sa mong babay sa Amen. Amen dong. Atong abri na itong baba. Sa laing tao. Ngaron sila, maka-receive of forgiveness. Kaya ang forgiveness, importante na seksyon. And importante. Ang kapasayloan. Di na mapasaylo kung dili ka mo isulti sa Word of God. Amen. So, dapat istorya God. Ikatalo, dominion over your friends or all mankind. Ano ka? Anita sa mga barkada, amigo ni mo? Kinsa na yung mga amiga na eh? Kinsa na yung amiga? Amigo ano eh? Of course, na kayo mga amiga. Na kayo mga amigo. But when you talk about dominion, mangutan ako sa imo ha. Unsay gibuhat nimo sa imong amiga? Friends. Circle of friends. Unsa kay lantaw sa imo ha? Kahayag ba ka? Unsay lantaw sa imo ha? Pastora ba ka? Unsa may lantaw sa imo ha? Ikaw ba ang tigyaga-yaga? Unsa may tanaw sa imo ha? Wala ba ka mura ng sabay-sabay na ba ka? Pag sinabing dominion over your friends to all mankind, pasabot niya na nahimo kang blessing. Ikaw mismo nahimong suga. Amen. Sa mga amiga na kumusta man yung mga amiga ninyo? Amigo ninyo? Kumusta man? Unsa ang pag-ila sa imuha? Unsa man? Nakaingo ba siya nga, na-bless ko nimo. Ang example, yin, na-bless ko niya sa imuha yin.
Kay imong baba, puro pang Ginoo. O mingon, na-bless yun ko ni Joshua. Kaya ang Ginoo, puro pang Ginoo. Puro. Kisa pa niya, uy, si Makmak po, na-bless yun ko ni Makmak. Kaysa pa ni Malay, pastor, si Mama puros pang Ginoo ang baba ni. Huwag yung kanuha ni mga istorya, mga dilimayo. Puros yung mayo. Oh. Dudong. Huwag yung ko na-bless, anay kay puros yung kaya ka. Hello? Nakuha ninyo? Kanang tao ba nga imong amiga, silingan, amigo ni mo, mamingon siya na plus ko ni mo. Hello? Kanang circle of friends ni mo diha. Mga amiga ni mo diha, classmate ni mo diha. Ikaw ba? Muna ginday ka? Wakit klaro ay. Nakuha na doon saan pag-receive niya forgiveness kung ikaw mismo wala ka naging blessing sa iya, ha? That's why dominion over your friends. Ikaw may nagmando sa imong katrabaho, sa imong amigo, sa imong mga amiga diha, sa imong classmate, ka-office mate nimo. Kana bang moingon sa nimo na blessing ko nimo? Or even sa relationship, abi nimo na blessing ko nimo kay gisubot ka nako. Kay nakita nako Diyos no, diyo kayo ka. O di mo paghawi sa buhok. Di ka mahawi sa buhok. Amen. Kanang ma-bless ba? Makita si mga nakas kahayang. Dominion. From light, from darkness to light. Mingon ka nga, Janet. Ay, na-bless ko ni mo, Janet, kay. Punagin gini ka. Labi ng talo sa simbahan. Ay, ma-bless ko ni mo. Hallelujah. Amen. Kung saan pang ilan nato kung nidalhon. Amen? Nasabta na to. Dominion over all your friends. Kung sa klase nga friends na, more than friends ba na? Independent friends ba na? Kung sa mga klase nga friends niya? Best friend. Kung sa klase nga friends niya? My point is, dapat mahimo kang blessing. Aron makareceive siya o forgiveness. Nakuha na to? The same like Jesus, nga ang tao na aprihan. Ano naman? Because of the word. Amen. Basahan na to. Genesis 1:28. Pakibasa? Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Tanawa niya ang dominion. Ang definition, klaro kayo. Di sa naasang area, ha? Wala nga be blessed. Ikaw, mahimo kang panalangin sa Ginoo, mahimo kang panalangin sa katauhan, o sa diya, may tabo, may increase in number. Kung ikaw, mahimo kang blessing over the friends. Kasi may tabo, there will be an increase of number. O siya mo increase ang number sa gingharian sa Diyos. Ang mga katawan na nangalagad sa Diyos. Dili mo increase ang number kung ikaw dili ka mahimong blessing. That's why be blessed and be fruitful. Nga naman, araw ikaw, mahimo ka panalangin o araw na nagkay mga tao nga mangalagad pa sa Ginoo. At palakpakan ang Ginoo. Okay, pang-apat. Dominion over your feelings or emotion. Okay. Feelings. I have my feelings. Or emotion. So, kana emotion, feelings, kani sila. Pag sinabing dominion, pag dunay feelings, dunay emotion niya. Kasi buhato nimo, dapat bantayan nimo. Pag sinabing dominion, pag nakabalo ka nga that feelings or that emotion nga dili sa will ni Lord, then ayaw buhatay son. Kayo na dapat kontrolado nimo ang imong emosyon. Hello, sabi ko, dapat kontrolado nimo ang imong feelings, ang imong emosyon.
Dili pwede nga ikaw makontrol sa emotion, sa feelings nimo. Kaya once makontrol ka sa emotion, sa feelings nimo si may tabo, later on, bagsak ka ison. Amen. Pwede mo, murang mga langgam ba? Murang mga grasyo. Murang di mo makaila, murang makaila. Hindi sa mo. Okay. So, Brenda, dominion over your feelings or emotion. Now, gusto na ako expound ng emotion feelings. Kay most na atakihon sa kaaway kaning feelings na ito, emotion na ito. Usahay nagtuta nga sakto na ta. But, wala din mo na-realize that emotion, ginisip ka sa kaaway. To prove nga nung ginisip ka sa kaaway. I-prove na ako ang imong emotion sa'yo. Nga naman, number one, nga nung nawala ang imong kadasig sa pag-serve sa Ginoo. Hello? Because of feelings or emotion, nga naman, wala kay pagmando sa imong emosyon. Kasi wala kay pagmando sa imong emosyon, ang may tabayson, magsunod-sunod lang na siya sa imo. Mao na nga, importante kayo nga. Your emotion, bantayan igsoon. Your feelings. Kaya nga naman, I know you have feelings. Amen. Meron ba kayo feelings? Meron ba kayo emotion? You have emotion. That's why yun yan. Ephesians 4:6, in your anger, do not sin. Sa imong pagkasako, ayaw pa sala. Pwedeng masako. Wala gino sa Bible nga dili ka masako. Pwede ka masako, but do not sin. Kung sa man sa emotion na, feelings na siya react, nga nasako ka. Pero it doesn't mean nga, magpakasaka. Then do not let the sun go down while you're still angry. Pero ang uban, di lang minsan, ang misalop ng adlaw, naugmaan pa yun, nasimanahan pa yun, magrabing kasako, kapungot, idamay pa si Facebook, idamay pa si Padya, padungog-dungog diha. Sure kung nasuko ka. Your emotion, your feeling is affected. But dominion, kontrolado nimo ang emotion nimo, ang imong feelings. Amen. That's why, simple pag-ila sa tao, nga siya nalayo sa Ginoo naman, kung ikumpara nimo kadati, sa diyang misulod sa niya ng ano man nga naluya. Oh, naiusan din nga itong kaabay siya nga. Ako sa una, kaya di ko kadasig, Bible reading, gama ko. Sa dihang, nakasuot ko sa relasyon, nawa naman. Nawa, nausok na kinang kadasig. So meaning to say, na-deceive ka sa imong emosyon. Na-deceive ka sa imong feelings. Kay spiritual level nimo, gipiraman ka. Amen. Gipira ka imong spiritual. Meaning to say, that is not the will of God. Kaya ang dominion magkontrolado nimo ang imong emosyon, ang imong spiritual level, dili ma-change, dapat mo pataas siya. Pag may baba ang imong spiritual, o sa pasabot niya na, dominion of the enemy nag-rule. Ang imong feelings, ang imong emosyon, gibira sa kaaway. That's why, nga sama sa Pariseo, sa kamay Pariseo, nindot ang imong gawas, humot kayo, pero ang sulod, baho. Ano man? Kaya ang imong sulod, na dito, ang mga sala, nga nakatago ison. That's why dominion over your friends. Pwedeng masako, but ayaw pagpakaseleksyon. Samot na magdumot. Hello? Samot na magdumot. Magbungol, ay samot na. Dumot-bungol. Saan na siya? Pwede kang masako, but do not commit sin. Nakuha na to? Kasi may nakasuha na sakuha na eh. Di ba nasako mo? Pero kung saan nakasama ka wa, sa pagkasako mo. Awa man ko nasako, ako naman ko, nasako na ko niya. Huwag ko napakita nga nagsuti ko, pero sa layo niya ay, pantay lang na siya. Yes, kapantay na siya. Pantay lang na ha? Nagdumot na samot. Ayaw pasalupi ang anlaw nga napakay kasako. Release. Pero ang uban, ganahan kin magtago. Sa kasako, kapungat.
Mo na yung mga paresiyo. Makibaw mo kita mo mga tayo nga na, ina nga, muna na kang paresiyo. Unsa mo na paresiyo? Kana paresiyo ba nga, kung kita, may pakaruin nun, nga, kuwan, pero nagdumot di ay, paresiyo na. Mo ba? Pasing gamitong ka. Mo hinulsol siya, sister, brother, ikaw yung gamit sa Ginoo. Mga ipasaylo sa Ginoo kay, nanay ko kasuko niya pagdumot niya. Pwedeng masuko, pero, sadya, in your anger, do not sin. Walang ingon sa Bible na bawal masuko, pwedeng masuko, pero ayaw pagpakasalayson. Ingon niya, do not let the sun go down while you're still angry. Next, dominion over flesh. Ano eh, lawas, flesh. Pag sinabot ng flesh, kalibutan nun eh. So, 3 days ago, so doon ako yung damgo. Ang akong damgo yung sorry nga ni. Doon na ito yung man of God, iyang na ang gamit lang. Apostle po siya. Kunya, ninawag sa sagdan. Pag ninawag niya sa sagdan, nagpamasad siya. Kunya, pag kita na sa kuha, gainan ko niya, nga, you are already anointed man of God. Karon ikuha siyang oil, kanang mantika bitaw, kanang nakaputos. Kanang 1 kilo na oil, 1 kilo, 2 kilo na oil. So ang gibuhat sa oil, iyang ibubo sa ulo. Naligo, nagkaring oil. So, sabi na ako nga, ang presensya niya sa Diyos, after nato yung doon ako na-feel na something different. Nga kanabang gift after niya to. So, mo ito nga akong ang impartation niya, pwede nyo kayo pa-i-impartan sa Ginoo, even sa pagkatulog nimo. Di lang sa lay hands. Even sa pagkatulog nimo, pwede kayo i-impartan sa Ginoo. Amen. Okay, Brenda. Dominion over the flesh. Okay, Galatians 5:17. For the desire of the flesh are against the Spirit. Okay? Unsa ang desire sa ulo nun? Against the Spirit. Oposisyon dili. Oposisyon. Ang flesh, kani, mo-oppose sa Holy Spirit. Hello, raway ha? For the desires of the flesh, tila usa, daghang tinguha, for the flesh against the Espiritu sa Dios. Mao na ang flesh dili magkasinabot. Tagata mo example. Example flesh. Example unod. So unsa may mga desire nato? Di ba ay mong desire nga gusto kanang bag-ong motor, gusto ka nga nagkakagusto ba? But ang imong spirit gusto nga makontento ka anang iriyaha. Pero dili nyo ka makontento. Gusto nyo ka nga naapag is something. Kaya ba mga bago ba? Masa pa, sample, trabaho. So kanina nga trabaho, gidesign sa Ginoo. Pero ang imong flesh, nag-design pag siya something lahi. Kaya nga naman, the desire of the flesh are always against the Spirit of God. For example, holiness. Ingon sa Bible, pagpakabalaan ka mo kanunay kay ang Diyos, balaan. Nga naman, ay kung dili ka balaan, dili ma-please ang Ginoo. So kung ang desire sa Holy Spirit magpakabalaan, ang desire sa flesh, magpakasala ka, magpakahugaw ka. Mao na yung posisyon. Pareha ng relasyon. Now, sa relasyon, usa pa sa relasyon. Sample, physical touch. Usa pa ng mga touching diha. What do you think? Flesh or spiritual? Hello? Makutan ako sa inyo ha. Unsa man ang mga touching niya? Flesh na or spiritual? Flesh. Pag dili pa kami yung flesh na, pero pag minyo ka, dili na flesh. Spiritual. It's biblical man. Proverbs. Nakuha na to? That's why always ang opposition, ang flesh nag-oppose ka nun sa pagkabalaan nimo.
Kung ayaw ka tingala usahay, mag-struggle ang pagkapalaan mo. Pero dili pa ko takos, ginaw nga naman. Kaya ang imong flesh nag-struggle na. Because the Holy Spirit, gusto siya may mukang palaan. But the thing is, the flesh na control sa imo. Basa. For the desires of the flesh are against the Spirit. Against. Muna ayaw kay bulong ito na oposisyon. Muna kung ang imong flesh, kung imong pasagdan, kung di mo kontrolado, mauna nga always ka opos, always ka mapugnaw, always wala kay gana, always ka dali ka mapugnaw, always ka dali ka makapadayo, ano man. Because of the flesh na, ang spirit is willing, but ang imong flesh is weak. Amen? Tapalakpakan ng Ginoo. Then, ang the desire of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Sa ato pa, doon nag-oposisyon. Ang spirito, they're always contradiction. Balaan, ayaw. Ampo, ayaw. Sangyaw, ayaw. Simba, ayaw. Nakuha ninyo? Nasaktan niyo ang pasabot? Na ang trabaho sa flesh, sa ulo nun, always siya nag-oppose sa plano sa Diyos. Never ng flesh ni mo agree. Nga ka na, buhatan na siya kay malipay ko na. Biblical na guna siya. The flesh is always opposed. Sa negative side siya. Mauna nga, ang flesh ni mo, balantayan na siya o itinahanglan disiplinahon. Kung hindi man disiplina ni mo, mauna ka doon kang struggle. Amen? Sabi na, so struggle rin. So dominion over flesh. Mga tana, unsay kahulugan sa oposisyon? Pagsupa. Isa pa? Pagsukol. Dili mutuman na ay sariling mundo. Unsang oposisyon? Pagsupak. Number 1. Supak sa Espiritu sa Diyos. Sa palain, pagsupak. Pagsukol. Mangutana ko sa imo, kada mga tao may riyak, may sukol, kanabang pagsupag, may sukol. Unsa man siya, espiritu man na diyan may riyak? Flesh na. Nga nasakitan. Kanang mayubos ka, unsa man na? Espiritu, flesh. Flesh na. Kanabang Lord, espiritu na or flesh? Flesh ni mo na, unod na siya. Hello? Sakto na to? That's why, ang kalungan sa pagsupak, pagsukol, dili mo tuman na ay sariling mundo. That's why always kontra ang Espiritu ng Diyos. Okay mo? Tawanon. Nga naman nga doon na yung opposition. John 15 verse 18. If the word hits you, keep in the mind that it hated me first. Ingon si Jesus, kung ang kalibutan ni-oppose ni mo, ang kalibutan na silag ka ni mo, then I am the one, I'm the first nagikasilagan sa kalibutan. That's why, sa diyang may follow ka ni Christ, then somebody is opposing you naman because of Jesus Christ. That's why normal nga naay, malain naman. Masukuni mo kung mangalagad ka sa ginagawan because Jesus Christ, He is the first hated the time. If the words hate you, keep in the mind that it hated me first. First Peter 5:8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion, looking someone to be devoured. See? Makita ni mga oposisyon, kalibot-libot na. Nimbiya ba ang oposisyon? Wala. Wala nimbiya. For example, mismo sa Bible study, diya maka-encounter po kang oposisyon. Ay, dinisay ko, ano ka? Ano man, dapat sa imong kagalingon, kitawag dominion, dili ka mapapikto. Kitawag ng dominion. Ikaw nagmando sa sitwasyon. Kung doon naman yung post, then that's normal. Ibutang siya muna, normal na siya. Kayo cannot please everybody. Bisa pa kung sa buhaton mo, you cannot please everybody. Even Jesus Christ, wala na please ni Jesus Christ ang tanan. Even siyang disciple. Biyang gani, that's why, yung diri, be alert and be sober of your mind. Isaiah 54:17.
No weapon first against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is the vindication from me, declares the Lord. So pasabot niya nga walay mga pulong, nga mga negative, mga muabot sa imo, nga dili di mo makancel, nga dili di mo mababagan. Because, kung saan siya? Heritage. Muna yung mga panunod sa Diyos sa imo. Favor, protection na sa imo. Nasaan na ito ang dominion? Once nga na-dominion, dili ka basta-basta kung sa kawal. 1 Thessalonians chapter 2 verse 2. But after we had already suffered, been mistreated in Philippi, as you know, we had the boldness in our God to speak to you the gospel of God amid much opposition. Nowadays on, mistreated, accused because of the word of God. There is opposition. Pag unsa gibuhat, nagpakahilom ba sila? Wala nagpakahilom. Even kung opposition. Kay normal lagi ito opposition. Kay Satan always oppose. Muna ang mga anak sa Ginoo dapat dili silent. Vocal ka pagdating sa Word of God. Ato palakpakan ang Ginoo. Okay, ganito. Keys to dominion over opposition. Mga susit, tuloy-tuloy lang. Number 1, God's anointing that produces from the Word to fire. Ang anointing sa Diyos, maka-produce from Word to fire. Kung saan mo? Pwede ba ka, Lord, I need fire. But wala kay Word of God. You need the Word of God to produce the fire. Para pusporo. Musika ba mo na may fire sa pusporo kung hindi mo isindi? Di na musika. That's why ang pagsindi mo na makasika. In other words, ang Word of God mo produce of fire. Hello? Kaya kung wala yung fire, kuwang isun. Alam na ang versikulo. 1 Corinthians 4:20. For the kingdom of God is not in words, but in power. So, doon ay power. Doon ay kahom. Dili pwede ka wala kahom. Doon ay fire isun. So, word plus fire. So, dominion, ang opposition, mabuntog ni mo pinagi sa Diyo isun. Amen. Mabuntog kung doon lang kayo tihog. Kaya ang tihog son, that's the anointing that produce fire, word from fire. Psalms 47:5. Gigugma mo ang pagkamatarong o gidumtan mo ang pagkadautan. Tungod nini ang Diyos, ang imong Diyos, nagdihog kanimo. Ang mga taong nagdumot sa mga kalibutanon, o sa Ginoo, gidihugan sa Diyos. Ang mga taong nagdumot sa kalibutanon, nagdumot sa pagpakasala, gidihugan sa Diyos. Tanawag isang pasano ko. Gihigugma mo ang pagkamataro, nahigugma ka sa pagkabalaan, o gidumtan mo ang pagkadautan, tungod nini, ang Diyos, ng imong Diyos, nagdihog kanimo. Gidihugan ka sa Diyos. Kaya nga naman, imong gikasilagan ang mga sala o nahigugma ka sa pagkamataro. Ito palakpakan ng Ginoo. Number 2, cultivate a deep and personal relationship with God through prayer. Okay? So, kasi pasabot nini. Kanang imong relasyon sa Diyos, palawmi ba? Palawmi. Gusto kang buwila sa tao? Usa ka bulan, pag ilalim mo sa tao, wala pa na sa di mo na ilhi. Hello? Do you think imo na siya nailan? Usang bulang pakita ninyo, kailan na siya ko niya. Kung kayo na siya, grabe ka hospitable, grabe kayo na siya ka kind, grabe kayo sa manglipre, pakano ko na siya Jollibee, pamahaw, Jollibee, paano ito, Chowking, niya panihapon, mga inasal, grabe kayo siya kakuan, caring kayo siya, kung kayo siya pinangkadyo kayo siya, in 1 month na, grabe po ka mo, ay ikaw po, ay grabe ka siya, naging Lord, wala gilain Ginoo. Karon pagkaman,
Ingon na siya. Sa una lang na, sa sinugdaan na lang na siya, makarelate ang mga naminyo na. Sa una lang na siya. Hello? Sa una lang. If you want to cultivate the deep relationship with God, you must do something. Dili pwede nga wala kay buhaton. Pareha pagrelasyon ba? Getting to know each other. Murang sihig-hig ba? Getting to know each other. Pag Sunday, schedule ginamatos panalihan. Muna na ibulwato din ako disturbohon. Sunday, kay mo na getting to know each other. Nga na magina siya. Nasa getting to know each other ba? Kaya pag ila-ila, pag himay-himay, pagbasag yun, kung maubag yun, pasing masipyat. Cultivate a deep relationship sa Diyos. Sama sa pagtiti mo sa tapang ila-ila. I-cultivate pagpalalong diha sa Ginoo. Amen. Magpakalayo. Magkalayo ka sa Ginoo. Hindi ka magpakalayo sa Ginoo. Amen. Amen? Okay, Brenda. Last na rin. Next is reading the Bible. The Bible is God's written word and it reveals His character. Reading the Word of God. Dominion over opposition. Kung wala kay basa sa Bible, walay dominion. Puro ka opposition. Puro ang mabot sa mo, opposition. Opposition. Ay gamay nga problema. Pamilya ni mo usa naman yung Ginoo, puro naman yung problema naman. Pero basahin Bible. Di ba? Bisa pag doon ay opposition. Hindi ko siya kaway. Wala na siya. Why? Because you have the Word of God. A Word of God is God's written word and it reveals His character, His will, His plan. Kung nalibog ka, basa pulong sa Diyos. Nganong karon ay mga pag-wrestling? Unsa man ay plano ba na sa Ginoo? Dili. Plano ba iya ba na sa Ginoo? Nganong karon ay pag-wrestling? Basa ang Word of God because the Word of God reveal His plan. Reveal His will. Ayaw shortcut action. Ang dominion, ma-overcome ni mo ang opposition pag nagbasa ka sa Bible. Amen? Ito palakpakan ng Ginoo. So, nagsabta na ito? Dominion through opposition, dominion over opposition. So, dapat mahimo kang magmando sa matag sitwasyon, magmando ka sa palibot, sa trabaho, na dili ka mahimong kaangin, kundi mahimo kang panalangin, mahimo kang kahayag ngadto sa uban. Amen. Na ang tulo ka tao, mahimo kang panalangin. Mahimo kang panalangin. So that's dominion. Wala yung ipangita sa Ginoo. Amen. So manindog ta.